Si Dalton Knecht, ang trade value niyan ngayon sa Lakers bumagsak ng husto. Sa Summer League performance niya, pinakita niya ang underwhelming na laro. Mababang shooting percentage mula sa 32% overall at 23.7% sa 3-point range. At higit nga na mas mataas pa yung turnovers kaysa sa assist na nagawa niyan. Kaya malinaw na bumagsak yung stock after ng Summer League niyan. May 78 games yan sa Lakers at 19.2 minutes per game last season. At nag-average siya ng 9.1 points per game. Sa California Classic na nangyari, nag-catch pair siya. Sa huling games kontra Spurs, nakascore siya ng 25 points at nag-shoot ng 9 out of 18 overall at 4 out of 8 sa 3-point line. At dagdag pa ng 8 rebounds, respectable naman sa pagiging rookie season. Nag-average siya ng 9 points per game. Pero ang nangyari sa Summer League niya ngayon, nagpakita siya ng inconsistency dahilan mismo kung bakit mas mababa ang trade leverage niya kumpara nun sa rookie season niya sa Lakers. Kaya babase ang Lakers sa trade discussion dahil sa bargain basement value at hindi siya magiging central asset, kaya kailangan samahan ng draft picks. Nawala yung consistency at drop sa rotation itong si Knecht simula naman talaga nang mabawi ang trade mula sa Lakers at Charlotte Hornets para kay Mark Williams. Kaya bumagsak yung performance ni Knecht at may mga report pa na nawala yung kumpiyansa niya dahil sa trade na nahinto at hindi na siya naging stable sa rotation na nagpapaiwatig lang nito na hindi siya yung priority sa development piece ng Lakers. Ramdam na yan mid-season pa lang, hanggang ngayon talagang nasa trade blocks pa rin yan. May mga insider pa na nagre-report tulad nga nitong si Joe Banbua na insider mismo ng Lakers, halos wala ng value nga raw itong si Knecht bilang isang first round level asset. Sa report, mahirap na para sa Lakers gamitin siyang kapalit para sa mga first round pick. Si Misi may rookie production at upside, contractual value, rookie deal. At basketball skill set, rollman, rebound, rim finishing, naswak nga raw para kay Luka Doncic. At base yung report na to mga pare ko sa mga analyst, insider mula sa Sports Illustrated, Silver Screen and Roll at iba pa na nag-uulat nga na tumawag na ang Lakers at nag-iisip bilang target itong si Ives Misi. Sa offseason na to, ginawa kasi ng Pelicans ang dalawang magulong decision. Sa frontcourt, nag-trade up sila para kunin si Derek Quinn at nag-sign sila ng veteran center na si Kevon Looney. At dahil dyan mismo, nakikitang nagiging malabo na parte ng rotation itong si Ives Misi sa long-term rotation ng Pelicans. Kaya sa report ngayon sa NBA reporters at insiders, sinasabi na dahil dyan mismo nagiging available o expendable na itong si Ives Misi. Sa report nga ng Sports Illustrated and Silver Screen and Roll at iba pa, tumatawag na ang Lakers front office sa Pelicans para sa trade talks para kay Ives Misi na tinatarget na ngayon. May contract leverage si Misi na under rookie deal. Ibig sabihin, cost-controlled asset lang to para sa contender na gustong mag-optimize ng cap space at retain flexibility. Ito yung ginagawa bilang high upside, low cost target sa trade market na pwedeng gawin nga ng Lakers ngayon. Pinag-iisipan na ngayon ng Lakers ang potential na trade na to. Papalit si Dalton Knecht para kay Ives Misi. Parehas makikinabang ang teams dahil sa pagkakaiba ng kasalukuyang dynamics ng mga to. Si Misi mahusay na fit bilang pick and roll partner para kay Luka Doncic. Samantalang si Knecht naman for sure pwedeng maging malaking bagay sa roster ng Pelicans, lalo na ang pagiging elite shooter niyan. Parehong rookie scale contract si Knecht at Misi. Ibig sabihin, pagpipiliin lang talaga para mag-match yung salary construct ng mga to. Pero pwedeng kailanganin din na balansehin ang package dahil si Misi ay starter level big with upside. Yung pwedeng potential trade package ng Lakers dyan, base itong mga pare ko is mula sa Lakers ground forums. May mga speculation at fan proposal na nilalagay mismo sa malaking package itong si Knecht, Rui Hachimura at 2031 first round pick, at makukuha naman ng Lakers dyan itong si Ives Misi kasama si Herb Jones. Iyan yung trade na pwedeng mangyari dahil nakikitang pwedeng ang mag-match yung salary, parehong rookie deals, pero pwede kasing hindi sabat without sweeteners. Yan ang nakikita. Para maging realistic ang trade na to, kailangan talagang samahan ng ibang asset para matuloy yung mga to. Official na sinasabi ng mga analyst na possible ang trade. May basketball fit at salary match na, pero karamihan kasi na sinasuggest talaga na kailangan dagdagan ng Lakers ang asset, hindi lang one for one trade. At syempre, para mas maging appealing ang offer sa Pelicans at matuloy sa kanila itong si Ives Misi.